Diyos, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning at magandang buhay po sa lahat. Naway patuloy tayong bigyan ng Diyos ng mataas na pananampalataya. So maganda itong gospel natin bilang paalala na walang imposible sa Diyos kung naisin ng Panginoon magagawa niya. At sa ating mga gaya ng pinagdaanan ng isang babae, 12 years. Imagine 12 years ang dinudugo. And then si Jairo naman ay nagbakasakali kay Kristo na maibalik yung kalakasan ng kanyang anak. So maganda itong praise na ito na hindi sana tayo mahihirapan ng matagal kung alam natin ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoon. So, tama naman. Kasi yung babae 12 years, naubos na lang yung mga kayamanan niya sa paghahanap ng kasagutan ng kanyang pinagdaanan, 12 years. Samantalang si Jairo, ah, lumapit agad kay Kristo at nagbakasakali. At tumugon naman si Jesus kahit patay na yung bata. At dahil nga kalooban ni Jesus na pagalingin, ay ipinagkaloob yan. So magandang observation po yan. So dito, dapat alam natin kayo ba'y lumapit. Yung mga pinagdaanan yung matagal na, bakit wala pa ring solusyon hanggang ngayon? So dapat kayo ay lumapit kay Kristo, gaya ng ginawa ni Jairo, makiusap. Nanikluhod si Jairo at humingi ng saklulo. So may mga taong gumaling agad dahil naniniwala silang sa Diyos sila gagaling at sa Diyos sila umaasa. Yung ibang nag-alinlangan, okay, ay di nila naramdaman yung kapangyarihan ng Diyos. Yun ang pagkakaiba. Bakit hanggang ngayon hindi natin naramdaman yung kapangyarihan ng Diyos? Siguro andun pa yung mga pag-alala ninyo. Kasi sa usaping kagalingan, sa panahon natin meron na tayong medication. Ibig sabihin, sa medisina tayo nakabase. Nung sinaunang panahon is kapangyarihan ng Diyos. So, yun ang pagkakaiba. Na madali sa kanila yung healing process o na mataas yung pananampalataya ng tao noon sa Diyos kumpara ngayon. Kasi ang pagtingin natin ngayon ay kaya naman natin gumaling sa medisina. So, kaya lang hindi lahat. Okay? Yung iba ay tumagal pa ng more than 12 years. So, ang sabi ni Jesus sa isang 12 years na dinudugo, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." So, kapag mataas ang ating pananampalataya, makita natin yung pamamaraan anong dapat gawin, paano gumaling. Kapag hindi mo kinikilala ang Diyos, yan, isa naman ang dapat niyong unawain. Kapag hindi niyo kinikilala ang Diyos, kagaya ng isang babaeng 12 years old na dinudugo, nauubos na lang ang kanyang kayamanan. Ano bang ibig sabihin ng hindi kumikilala? For example, dahil sa kayamanan mo, naisip mong doktor ang pinaka-the best. Tama naman. Kaya lang may mga time na hindi kayang gawin ng tao. May mga spiritual illness. So ang medisina kasi experimentation lang yan. So based on study. Pero may mga time na hindi maintindihan ng tao ang kalagayan ng tao. So, ibig sabihin, nangailangan tayo ng spiritual healing. Yan. So yun dapat alamin ng tao. Kung pananampalataya lang kung naintindihan mo na kulang ka sa pananampalataya at pananampalataya lang kasagutan, hindi ka sana mauubusan ng kayamanan. So, hindi sana tayo mahirapan ng matagal kung alam natin ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoon. Hindi sana tayo maubusan ng lakas at kayamanan kung nakita natin ang pag-asa ng tao ay nasa Diyos. Di ba? Kung naniniwala kang sa Diyos ay walang imposible. Yan. Kung naniniwala kayong ganon, mangyayari ang mga hindi mo inaasahan. Ang pamamaraan kasi ng Diyos ay kumbaga parang hindi mo na lang namalayan na nangyari na. So yun ang spiritual. So sa tao naman gusto natin yung mga actual, gusto natin yung nakikita natin yung pamamaraan paano gumaling. So tao ay medisina. So binanggit na ito ni Yahweh kay Abraham, maging kay Jesus sa kanyang mga apostol, na sa pananampalataya magagawa ninyo ang hindi kayang gawin ng tao. Di ba makikita ninyo ang mga bagay-bagay sa langit. So walang mahirap
sa Diyos. Walang hindi kayang gawin ang Diyos sa tao dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung pahintulutan ng Diyos, wala tayong magagawa kahit yung kasamaan, 'di ba? Sabi ni Kristo, pinahintulutan ang masama. So sa panahon natin, wala tayong choice kundi, ah 'di ba sabi ni Kristo na mag-ingat kasi pinahintulutan ang masama. Kung wawakasan ng Diyos ang kahirapan, mangyayari din 'yon, kailang hindi pa ngayon. Binanggit naman yan ni Kristo na darating ang panahon na wala nang maghihirap, wala ng kamatayan, wala ng magtangis, wala ng kahirapan, wala ng kasamaan. So mangyayari po 'yan. Kaya sa panahon natin ay nasa panahon tayo ng temporal matter at andiyan pa ang kasamaan, okay? Isang babala ito sa lahat na hindi magagawa ng kayamanan ng kapangyarihan ng tao ang espirituwal na karamdaman. Kasi meron tayong tinatawag na spiritual illness. So, 'pag sinasabing spiritual illness, minsan ano na 'yun, ay emotional, spiritual, kaya yung affected ay yung katawan natin, physical. So, isa 'yan sa mga dapat nating makita. So, laging nagbabala ang Diyos sa tao. Minsan pera ang ating pamantayan para ma-sustain ang buhay. 'Pag may pera ka, may trabaho ka, may ari-arian ka, okay na daw. Pero hindi 'yun ang assurance, kasi puwedeng mawala 'yan. Gaya ng 12 years na dinudugo na babae, so naubos ng kanyang kayamanan. So, ang spiritual na pamantayan din para ang tao ay manatili ang kanyang kalakasan, kaligayahan, at yung kanyang pagiging mataas yung pag-asa sa buhay. Alam niyo, mahalaga din sa tao yung, malasakit sa kapwa, sa pamilya. Mahalaga yung field na meron kang Diyos, may pamilya, may kapwa, maganda yon. Kasi source of strength din yan, eh. Nasa panahon na walang-wala ka, although kaya mong gawin lahat, pero kapag meron kang Diyos, may kapwa, may pamilya, so dun ka humuhugot ng kalakasan o pag-asa. So yung pera, ah, yes, malaki ang tulong ng pera sa tao, pero yun nga hindi siya 100% para magbigay sa atin ng assurance, paano gumanda ang buhay, paano lumakas, paano maging maayos ang pamumuhay. So sa tao kaya dapat maging wais tayo sa buhay. Kailangan nating, 'di ba sabi ni Kristo, kailangang maging matalino kayo at magpakababa kayo. So kailangan din 'yan. Kasi kung wala kang kapwa, 'di ba sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Baka yung, kalaban ninyo ay dumadalangin sa Diyos. Eh, paano kung pakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin? So, baka mangyari yung kanyang, panalangin para sa iyo. So, kailangan talaga natin ng pakikipagkapwa, magandang relasyon sa kapwa para maging maayos lahat. Hindi tayo dadaan sa proseso ng, yung iba nagkasakit ng matagal. So, dapat maging wise tayo sa buhay, marunong magpasalamat sa Diyos, magandang kalooban sa mga nangangailangan. So, magandang, pamantayan 'yan. Kung ganyan ang pamantayan natin sa buhay, maaring tulungan ka pa ng Diyos na lumago at protektado ang iyong pamumuhay. Hindi gaganda ang buhay ng tao kung sa kayamanan lang tayo umaasa. Minsan gano'n, 'di ba? Na kapag may pera ka, maraming pera ka, masaya na daw. Sabi natin, Lord, sana maraming pera para walang problema. So wala namang gano'n, eh. Kahit yung mga bilyonaryo ay mataas din ang kanilang pinagdaanan, matindi ang kanilang pinagdaanan. Gumaganda at naging masaya ang buhay ng tao dahil sa Diyos, sa kapwa. Okay, isama na natin dahil sa pera, pangatlo. Pero ang pinakamaganda talagang pamantayan o pundasyon na meron ang tao ay Diyos, pamilya, kapwa. So 'yan, kapag meron kang gano'n, ang biyaya ay susunod lang 'yan. So kung wala kang Diyos, walang kapwa, walang kaibigan, walang pamilya, uubusin ang iyong kayamanan, ang iyong, ah, kasi 'di ba, ang kalaban talaga ng tao ay yung kalungkutan, eh, yung hindi natin alam yung mga bagay-bagay, kaya humihina at dumating yung time na nagkakasakit tayo. So, ang source of strength naman natin at kaligayahan ay
pamilya pa rin, Diyos, pamilya, kaibigan. So yan, diyan tayo humuhugot ng karagdagang kalakasan. So matagpuan natin yan sa Diyos, sa kapwa at kapamilya. So dahil materialistic o materialism ang tao, pag sinasabing materialistic, makadaigdig na pamantayan. Kaya ang tao ngayon ay nakafocus sa trabaho to earn money at nakalimutan natin yung pamilya at maging ang Diyos. So sa bandang huli, ano ang nakita natin sa bandang huli? At 40, 50, 60, doon na natin maramdaman na, oh, ang layo ko na pero ang dami nang nangyayari. Marami nang gusot na nangyari sa buhay. So sa bandang huli, ma-realize na lang natin na mabuti pang namuhay tayong simple. 'Di ba minsan kinukumpara natin, maganda pa yung farmer, kaya malakas pa yung farmer. Yung mga magsasaka natin ngayon napakalakas. Pero yung nasa opisina, isang tapilok lang, ang dami ng affected sa katawan natin. So yun na yun ang pagkakaiba. So minsan sa bandang huli naisip na lang natin na maganda pa yung mga mahihirap, malalakas, okey? Wala ngang pera. Kapag mahirap ka wala ngang masyadong pera. Pero andun yung kalakasan, andun yung kaligayahan. Kung mayaman naman, kaunting ambon lang, nagkakasakit na, mahihina ang katawan. So, yan ang mga realization 'pag narating natin yung mga 40, 50, 60s. So, ang gagawin ng tao ay i-balance yung spiritual at material. So, dapat balanse lahat, eh. Sa panahon na magkaroon tayo ng imbalance sa buhay, gaya ng more on pera lang tayo, trabaho lang tayo. So 'pag sinasabi kasing spiritual, Diyos, kaibigan, kapwa, 'yan, pamilya. So pinapahalagahan din natin 'yun kasi 'yun ang mga foundation paano lumago, paano maging matatag ang buhay ng tao. So 'yan, maging balance tayo sa spiritual, material. Binanggit naman ito ni Pablo, eh, na tatlo ang kailangan ng tao para siya'y tumagal o makapag-survive sa daigdig na ito, yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So yun naman ang binanggit ni Pablo. So sa tao, gusto natin pera, trabaho at ari-arian para sa survival. Pero yun nga, pinatunayan ng isang 12 years old na dinudugo na ubos na lang kanyang kayamanan sa panggagamot. Pero natagpuan niya yung kagalingan kay Kristo. So yan, isa yan sa mga dapat makita ng tao. Sa usaping kalakasan, kagalingan at mahabang buhay, spiritual dapat. Okay? Kaya kung gusto niyong humaba ang buhay, dapat mataas yung spiritualidad natin. Pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, mahalaga yun, at healthy family. So yan, isa yan sa mga magandang foundation. So good luck at naway maintindihan natin na tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi sa material, kundi sa spiritual din. Okay?